Hello, no, so ngayon no, ito ay pag-usapan natin tungkol sa dakilang kaligtasan na ino-offer sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa bawat tao dito sa mundong ito, malaki talaga. Kasi nga sa pamamagitan niyan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, pinadala niya ang kanyang buktong anak na si Hesukristo upang tayo ay makakaiwas sa kaparusahan na naghihintay sa bawat isa sa atin dito. No? Kung tayo, patuloy tayong mamumuhay sa masama, hindi tayo makakaiwas sa kaparusahan na naghihintay sa bawat tao. Pero salamat sa dakilang pagmamahal ng ating Diyos Ama, pinadala niya ang kanyang buktong anak ni Jesucristo upang sa pamamagitan niya tayo ay magkakaroon ng daan, koneksyon sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Without Christ, hanggang ngayon, ligaw pa rin tayo. No? So dito sa kasulatan, sinabi dito no, sa Hebrew chapter 2 verse 3, sinabi dito, gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito. No? So hindi natin maiiwasan ang kaparusahan na naghihintay sa bawat isa sa atin kung hindi natin papansinin o hindi natin tatanggapin ang kaligtasan na ino-offer sa atin ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na manalig tayo sa kanyang anak. Manalig tayo sa kanyang anak. Kasi sinabi dito sa kasulatan, di ba? Dapat siyang sambahin ng mga anghel ng Diyos. So, kung inutusan ng Diyos ang mga anghel, inutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na sambahin ang ating Panginoong Jesucristo, paano tayo dapat ding sambahin natin ang ating Panginoong Jesucristo? No, kasi nga, ang kaligtasan nasa ating Panginoong Jesucristo lamang. Sa Panginoong Jesucristo lamang. Without Him, we are nothing. Dito, dagdag dito sa kasulatan. Ang Panginoon ang unang nagpahayag sa kaligtasang ito. So siya talaga ang unang nagpahayag sa kaligtasang ito. Kasi nga, pinadala niya ang buktong anak. Na sa pamamagitan niya, ang kaligtasan matatamo ng bawat isa sa atin dito sa mundong ito. Na kung tayo ay manalig, mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ay maligtas ang bawat tao. Ang kasulatan mismo ang nagsasabi dito na ang tao ay hindi talaga nagiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ni Moises, kundi ang tao nagiging matuwid sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kung iniisip natin na tayo ay nagiging matuwid sa pamamagitan ng mga kautusan ni Moises, tayo ang pinakakawawa. Walang kabuluhan ng kamatayan ni Kristo sa krus kung gano'n ang iniisip ng bawat tao. Kasi maraming mga tao pa rin na gumagawa niyan ngayon. Hindi nila alam na ang kaligtasan nasa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi dito, no, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagaan ang napakadakilang kaligtasan? So hindi talaga natin iwasan ang kaparusahan at doon talaga tayo patungo sa kaparusahan na yan kung iiwas tayo sa katotohanan sa dakilang kaligtasan na ino-offer sa atin ng ating Panginoong Ama, ng ating Panginoong Hesukristo, na sinong man ang manalig, mananampalataya at maglingkod sa anak ay may buhay na walang hanggan. No? So lagi nating tatandaan yan. Huwag natin sanang sayangin ang buhay natin kasi nga gusto kong ulitin sa inyo na ang impyerno na yan, basurahan yan. Basurahan yan ng mga tao na hindi kumikilala sa Panginoon. At doon napupunta ang mga taong gumagawa ng kasamaan. Dito sa atin ngayon, marami tayong nakikita sa mga social media, sa mga balita, sa mga news, o saan pa man. Namatay si Kuan, bata pa ito, ganito, ganyan, kasi namatay kasi vlogger namatay, tapos titingnan mo yung mga video nila, puro mga malalaswa ang mga ginagawa nila, mga video, mga post, mga malalaswa. Ito bang mga taong ito may kagandahan ba na or may kapahingahan ba na naghihintay sa kanila sa dulo after judgment? Wala. Kasi nga iniiwasan nila ang katotohanan, ang kaligtasan sa ating Panginoong Hesukristo, kundi sinusunod nila ang kalooban ng mga demonyo sa pamamagitan ng kalaswaan na kanilang ginagawa, kasamaan, kalaswaan at karumihan.
Sa mga oras na tayo ay gumagawa ng mga kalasuan, karumihan at kasamaan, hindi natin sinusunod ang kalooban ng Panginoon, kundi ang sinusunod niyan, kalooban ng demonyo. At darating yung araw, ang bawat tao itatapon sa impyerno, which is basurahan yan. Kung dito natin yan iisipin sa atin, ikumpara natin yan, yan ay isang basurahan yan, mga basura na yan na walang kakwenta-kwenta. Isipin mo, kung ikaw may basura ka, ano gagawin mo? Siyempre, itatapon mo yan ngayon. So, itatapon mo yan. So, ganun din ang mangyayari. Dito sa kasulatan dinagdag, at ang nakarinig sa kanya ang nagpapatunay na sa atin na ito ay totoo. Ito ay totoo. No? So, huwag sana nating sayangin ang buhay natin. Maikli lamang ang buhay natin dito sa mundong ito. Paglingkuran natin ang Diyos. No? Paglingkuran natin kasi kung hindi tayo maglilingkod sa ating Panginoon, kung hindi natin tatanggapin ang ating Panginoong Jesucristo, kasi ang kaligtasan na sa ating Panginoong Jesucristo, paano natin maiwasan ang kaparusahan na naghihintay sa bawat tao? Pero salamat sa ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong anak na namatay sa krus, tayo ay nagkaroon ng dakilang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Mayroon na tayong connection, mayroon na tayong daan, mayroon na tayong pintuan, mayroon na tayong shepherd na siyang maghahatid sa atin patungo sa Ama, hindi sa pamamagitan ng mga santo o birhen, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit sinong mga tao na lalapit sa mga santo o mga birhen, mga rebulto, anito, Buddha, or kahit sino, yung mga tao na yan ay hindi talaga makakaiwas sa parusa na naghihintay sa mga taong gumagawa ng karumalduman at kasamaan na hindi kinalulugdan ng Diyos ang kanilang ginagawa. Huwag sana tayong maging katulad ng mga tao na bumabagsak ngayon sa parusahan, sa kaparusahan, dahil nga sa kawalan ng pananampalataya. Huwag sana nating, kasi isipin mo, millions of people every day bumabagsak sa impyerno dahil sa kawalan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Simple lang. Iwasan mo lang ang katotohanan, doon ka bumabagsak ka sa impyerno. Pero pansinin mo ang dakilang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at paglingkuran ng ating Diyos. At paglingkuran natin siya ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. At tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi dito sa mundong ito, ano bang mapapala mo? Ano bang mapapala mo sa pagsisikap mo? Makamit mo ang lahat ng yaman, magkaroon ka. Uuwi ka pa rin na hubo. Pumunta tayo dito sa mundong ito. Lumabas tayo dito sa mundong ito. Wala tayong dala, hubo tayo. So, uuwi din tayo na hubo. So, kailangan nating tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi nga, itong sinabi dito sa Hebrew chapter 2 verse 3, may malaki talaga itong kahulugan sa bawat tao. Pansinin nyo ito. No? So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone. Amen.